Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ayan po ang ating mga kandidato sa ating programa ngayon ho mga ka-action. Kasama na po ang ating minamahal na attorney Leni Robredo. Okay. Ito ho mga ka-action. Survey naman ho ito. Latest update ng survey. At kawawa dito si attorney Leni Robredo. Ito ba si attorney Leni Robredo ay posible pa bang aangat dahil masyado pang maaga ang kanilang survey? O ito ba ay patuloy ng talagang ganyan na lang ho si attorney Leni Robredo? Pero hindi ho tayo naniniwala dyan. Kasi dito sa survey ho, mga ka-action ng Public Trust Asia, lumalabas na 58% ang trust rating ni dating Pangulong Digonyo na puran por senador at pinapangalawahan ni Erwin Tulfo at sinusundan nila Ping Lacson, Esco Moreno, Amy Marcos, Bato de la Rosa. At ang layo po dito ni attorney Leni Robredo. Di ba? Ganito po ngayon ang survey, di ba? Pero hindi ho tayo maniniwala sa survey dahil proven and tested na yan na hindi diyan nabibase. Nabibase po yan sa smart magic nila. Di ba? Totoo lang. Ito po, bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin na po muna natin. Among the 45 names on the list, former President Rodrigo Duterte emerges as the front-runner, poised to lead the race for senator if the 2025 midterm elections were held today. This conclusion is based on the Pahayag end-of-year survey conducted by Publicus Asia Incorporated with 1,500 respondents from November 29 to December 4, 2023. The former chief executive garnered a 48% voting predisposition and a 59% trust rating. In the second position is ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, followed by internist and cardiologist Dr. Willie Ong in third place. The top 10 also includes familiar names such as re-electionist Senators Christopher Bongo, Amy Marcos, and Ronald Bato de la Rosa. Also in the mix are former Senator Tito Soto, former Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, former Senator Panfilo Lacson, and former Vice President Maria Leonor Leni Robredo. Meanwhile, some Filipinos interviewed by UNTV News have not yet decided whom to vote for in the next midterm elections. Wala pa po siguro kasi hindi pa rin po namin alam yung mga plataforma nila eh. Yung mga, sa darating pa po sigurong eleksyon. Pag dinatag na nila siguro yung plataforma nila, tsaka lang po siguro makakapag-decide. Tukod po sa midterm election ng 2025, sa ngayon po hindi ko pa po siya masyado naisip kasi malayo pa. But others already have their preferences for the senatorial race. Inisip ko na rin po kasi yung mga deserving na mamuno. Pero meron na po akong mga naiisip na kakandidato po na parang iano ko na priority na iboto sa 2025. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, napakinggan na po natin at napanood na po natin, di ba? 58% ang trust rating pa rin kay Duterte. At sinundan ni Erwin Tulfo at pinakamalayo ho talaga si attorney Leni Robredo. Okay, at doon sa tatlong nag-comment na naging pang-interview, tama po yun, no? Dapat malaman muna kung ano ang kanilang mga plataforma, no? At masyado pa talagang maaga para mag-survey ho kayo. Diba? Huwag nyo pong paniniwalain ang taong bayan na si Duterte ay malakas pa rin sa taong bayan. Diba? Take note, 1,000 mahigit lang ang sinurbi nyo. Okay? Ito po mga kababayan, kahit malayo pa po, isang taon pa para magbutuhan muli, no? Ito po, no? Alam na po natin kung anong klaseng tao ang mga Duterte. Sila po ngayon ang may mga issue na malaking issue na kakaharapin this coming January. Diba? Issue sa ICC, issue sa etc. Okay?
O dito sa mga sumusunod, Jack, medyo may puruhan na mananalo ho sila, di ba? So, ito lang ho. Wag ho tayo mag-base, lalong-lalo na kung ang nangako ay subok na talagang ganito. Oo. Wag ho tayong maniwala dyan. Okay. Muli naman mangako si Duterte niyan na nalinglang niya ang taong bayan dati na yung pag-run niya sa pagka-presidente na within 6 months magre-resign siya kung hindi niya malinis ang lahat ng mga drug addict. Tinupad niya ba? Wala. Ibig sabihin, wala siyang isang salita. At ang masakla pa, hindi sana natin namalayan kung natuloy siguro ang kanilang mga usap-usapan, naging probinsya na ho tayo ng China. Pak po yan at proud niya na sabihin na maging probinsya na tayo ng China. Siya pa ang nag-alok niyan. Nandito po yan sa video ko. May record po yan. Nasa isang speech ni Digong, ino-offer tayo na maging probinsya ng China. Dahil marami daw pera ang China. Diba? O, mukhang pera kasi. Diba? Ngayon nyo malaman, ngayon nyo kabisaduhin ang isipan nyo, no? Kung tama pa ba, na ibalik pa ba siya bilang isang senador. O pabagsakin na, lalo para hindi na maulit muli na baka mamaya kung anong gagawin niya naman. Okay? Okay. So, bahala na ho kayo. Total, may 1 year pa, mahigit, na mag-isip-isip kayo at mag-isip-isip ho tayo. Anuhin nyo yung po yung may mga magagandang track record. Di ba? Oh, hindi ko naman sinasabi na itong mga kasama sa candidate na yan is mga masasama ang track record, no? Okay, bahala na ho kayo. Basta doon kami sa matalino at proven and tested na sa serbisyo at lalong-lalo hindi siya corrupt official. Kahit ni Sintabo wala siyang kinurap sa kaban ng bayan sa loob ng 6 years ng kanyang panunungkulan bilang Vice President ng Pilipinas at napatunayan niya sa buong mundo na ang lahat ng pera na budget niya ay lahat may resibo at nakikita ang mga projects na kanyang pinapatayo. Walang iba kung hindi ang nag-iisang kahit nasa private na ngayon dahil putok pa rin ang pangalan niya sa ilalim ng kanyang Angat Buhay program. Walang iba kung hindi Attorney Leni Robredo pa rin kami. Oh, di ba? Wag ko nang idamay pa rin kasi pag sinabi ko yung Attorney Leni Robredo pa rin kami, masabi naman ang ating mga basher, wag mo kaming isama. Okay. Attorney Leni Robredo pa rin ako. Oh. Yan, maliwanag po yan. Ngayon mga ka-action, mga kakamping, panahon na para magboto kayo dyan sa comment section. Ipakita natin ang lakas ng mga kakamping. Mag-comment lang ho kayo dyan. Vote for Senador 2025. Attorney Leni Robredo. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating lahat ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.